para aware ako kung nawalan ako ng connection. So we're done na po sa ating open hole logging. Ang inyong quiz bukas sa section 1, 50 items, multiple choice po lahat. Ang cover po niyan is, kayo nga swerte ninyo kasi natapos natin yung ating open hole. Kasi iba ay affected ng mga walang pasok. So dito, pa-open po muna ang ating mga camera pala. So we can start na nakikita ko kayo. Okay. So here in our cased hole logging operations, almost the same yung principle ng ating operation in an open hole, except for that sa cased hole, yung ating borehole po is already cased na po. So it involves lowering a series of sensors. When we say sensors, that's part of our logging tool or any perforating gun na po. Kasi once tayo ay cased hole, kinakailangan natin itong perforation. Now, the perforate, kinakailangan yan para magkaroon tayo ng pathway na po for our formation. So, that is lowering of a series of these sensors or any perforating gun into this well. As you can see here sa ating cased hole environment, sa ating figure po, nakikita po ba natin sa ating figure? This is an example of a cased hole borehole environment. Wait lang pala, hindi ko ito mabuburayan. Hindi ako makapag-draw dito pag sa PDF. Wait lang. Stop ko muna. Papalitan ko siya, i-open ko siya sa aking for a while. Open with para pwede ko siyang sulatan. Tayo ay nasa 42. Okay. Magkakaroon po muna tayo ng discussion next meeting bago po tayo mag-quiz, or pwede namang mauna tayong mag-quiz bago tayo magkaroon ng discussion. Maalin sa dalawa. Wala namang problema kasi tapos na naman tayo sa ating open hole. So, katulad nga ng binabanggit ko, ito po yung example ng ating well bore na po yung ating cased hole environment. And ito yung, kumbaga yung configuration, no? If we have this well bore, unang-una dito yan sa ating, of course, sa loob ng ating well bore, ira-run yung ating mga logging tool. So we have this production logging, ang tawag natin dyan. We also have this casing. Ang casing natin, of course, that is in between of our borehole at saka yung sa ating formation. So casing or tubing. So we need to perforate now once nagkakandak na tayo ng some testing dyan. And beyond na po sa ating casing, sa likod kumbaga ng ating casing, yan po yung ating cement, the cement placement natin. And of course, beyond this cement, yan na po yung ating formation mismo, na our rock formation. So, we conduct also ng tinatawag nating corrosion evaluation kasi kinakailangan natin yan for quality monitoring ng ating well placement namin, no? And also yung cement evaluation. So, as you can see here, na po ito yung, sabi ko nga, ito yung, ito sa tabi. Wait lang, this one. Yan. Mapa-horizontal po yan or vertical configuration. Pwede po tayo
paglagay ng ating casing. So yung tinutukoy ko na perforation, ito po yan para lang kasi once cased na siya, so isolated na yung ating borehole. Pag sinabi ng ating isolated, wala nang ibang daan kumbaga para sa ating fluid from that reservoir or in any depth natin para makapag-flow pa sa ating borehole. So, for us, po, lalo na sa production, para magawa natin yan, ipe-perforate natin. Perforation involves po yan ng specialized tool na po magpe-penetrate sa ating downhole and then magki-create ng butas. No, usually, gumagamit tayo ng perforating gun. Na po. So, yan na po yung makikita ninyo yung parang mga sprout na yan. Yan po yung ating example lamang na po na meron kang perforation na ginawa dyan. So, once perforated yan, matic po yan, no, kahit hindi sinabi na cased ang iyong borehole, ay cased po yan. Kasi pero hindi ka naman mag-undergo ng perforation, tatandaan natin na hindi po kayo magpa-perforate na po kung hindi nyo na-case ang inyong borehole. Nakukuha po ang ibig kong sabihin. Na po. So, dito po sa ating cased hole, sabi ko nga kanina, this is lowering a series of sensors or perforating gun into that borehole that has already been cased. Na po. So, nag-utilize po tayo dito ng common 7 conductor or pwede rin po as single conductor cable. So, you can see sa ating figure, may cable po tayo dyan. Ito po yung ating mga cable or that is also called a sonde. Yung mga sonde natin. No? So, nilolower po natin, pwede tayong gumamit multi-conductor or single conductor cable. So ito po yung technique na ito, ginagamit natin during assessment of our well, no? And saka yung measurement, of course, mini-measure pa rin natin yung mga parameters na kinakailangan natin. Yun nga lang after the well has been completed sa ating mga cased hole lagi. Tapos na po natin na kapag may tinatawag na tayong well placement na yan. So, yung application of this cased hole logging, no, actually, it is a diverse and depend on the stage of the well's life cycle nating tinatawag. No, kabilang na po dyan yung reservoir performance evaluation, no, and also if you want to determine the fluid properties, monitoring of production, and some maintenance operations natin, mga workovers natin tinatawag na po. So, kalimitan po during cased hole po yan. So, ang cased hole logging na po, this is essential part of production optimization strategies po natin ginagawa. Na po. And ang gusto nating mangyari dito ay makasigurado tayo that we have this effective management of reservoir throughout ng kanyang operational lifespan. No, kasi once completed na po ang ating borehole, hindi mo na po yan pwedeng baklasin. Sabi nga natin yung cased mo na dyan, ang na-cased mo na, nasementohan mo na, no, kung may mali. So, ito po ay hanggang sa estimated operational lifespan ng iyong well, ang iyong ginawang well placement na yun or sa casing natin ginawa. So, ano nga po ba yung application? Why do we need to case our borehole? So, some of this application in well management, unang-una, sabi ko nga kanina, one of this is yung cement evaluation natin. As you can see dyan, from cement evaluation, perforating, reservoir modeling, production logging, and corrosion evaluation. Ano po ba itong cement evaluation natin? Sa cement evaluation po, ang gusto nating mangyari dyan ay malaman yung integrity at saka yung tinatawag nating bonding of the cement in the annulus. Ano po ba yung annulus? Ito po yung annulus between sa casing natin at saka sa ating wellbore. Ito ang tinutukoy ko nga kanina
Kung ito yung ating wellbore, ito yung casing natin, 'di ba? Mag-green ako. Ito yung ating casing. So, ang tawag po niyan, that is the annulus or yung clearance natin between sa ating, ito yung borehole natin, yung puting part na yan, at saka sa ating formation. That is the case, ano natin. Yun yung casing natin. Ano po? So, ang tinitingnan nga po natin dyan during cement evaluation is yung bond, yun, integrity at saka yung bonding of the cement sa annulus natin between the casing at saka sa wellbore natin. So, doon kasi natin makikita na po kung properly placed yung ating cement, no, ano ba yung purpose why we conduct this cementing job. So, yan po yung isang purpose niyan ay para ma-prevent natin yung tinatawag nating fluid migration and maintain that well integrity. Kasi gagawin lang natin yan, nagke-cased hole lang tayo dyan kung yung ating borehole is problematic. Katulad yan, halimbawa, if you have this unconsolidated sands, yung pwede rin because of this unconsolidated sand, nafuforesee natin na during production life na ng ating well ay pwede tayo magkaroon ng tinatawag ng excessive sand production. So para maiwasan yun, iano na natin yun, ipoprotektahan na agad natin. Na po? So for that well integrity, mapanatili natin yung the whole lifespan ng ating wellbore ay kaya niyang ma-withstand lahat ng occurrences ng different environment, high pressure, temperature, and kung ano pa man na magkameron dyan sa ating well. So sa perforating naman, sa perforating, sabi ko nga kanina, during sa case hole logging natin, actually this perforating is used to identify optimal zones. Ito po isang strategy na ginagawa natin na po para mas maging efficient yung access natin sa reservoir during production, during maximizing of that production. Pag gusto natin i-maximize yung ating production, no, i-identify natin saan ba yung specific depth na po na mas effective siya, dun natin padadaanin yung ating hydrocarbon from that reservoir out, no, sa ating surface. So yung placement na yan na po, it will allow us for that efficient access to the reservoir and we can maximize the production in time. So itong perforating natin, it is a process involves creating holes po. Tayo po ay gumagawa ng artificial na butas sa ating cased hole, no, ipepenetrate ng ating perforating gun yung ating cased hole. Sabi ko nga kanina, for our fluid to flow from the formation or from that reservoir into the well. Naiintindihan po yun. Kasi pag cased na, no, for example, ito ay cased na sa area na yan, if we have this permeable or identified potential reservoir natin. So pag cased natin yan, wala nang, natakpan na yan. Hindi na makapag-flow yung ating fluid dyan. No? So, ang gagawin natin, we need to create an artificial hole through this perforating procedure. Naiintindihan po? Questions? None. Okay. Another application of this cased hole logging ang pinag-uusapan, logging during running of these sensors in a cased hole environment. Na po, maliban sa cement evaluation ay at saka sa perforating ay yung tinatawag nating reservoir modeling. Sa reservoir modeling po, during this phase or this stage, no, we need to obtain data from a cased hole logging for us na to help in constructing an accurate reservoir models. Na po, so pag sinabi natin models, pwede yan, ito po yung digital representation of your reservoir, yung mukha mismo doon, no, ng ating reservoir, no. So these reservoir models will provide information about fluid properties, no, sa formation
characteristics natin, sa ating permeability, and lahat ng parameters na nabanggit ko are essential for effective reservoir management po natin. Na po, katulad na gumagamit po tayo sa reservoir modeling natin ng different softwares, katulad ng ating T-Navigator. Pwede natin gamitin yan for reservoir modeling. You can use also Eclipse. Marami na actually. There's a lot na marami po tayong pwedeng maging option na gamitin na software. Nakadepende na yan sa gusto nating type of model. Ano po? Another application of this cased hole logging, aside from cement evaluation, perforating, reservoir modeling, is the production logging. Sa production logging po, yung application po na ito ng ating cased hole logging actually is more on monitoring, na involves monitoring and analyzing that flow of fluids natin within our wellbore, no, to optimize that production rates. Sabi ko nga, dapat ay nakokontrol na kaya nating manipulate. The correct term is manipulation of that initial reservoir conditions natin, no, para mas ma-optimize natin kung ano man yung gusto nating ma-achieve na production rates, na po, and identify issues katulad ng tinatawag nating water or gas coning. Any idea po pag sinabi nating water or gas coning? Ito yung biglang pag hindi mo na manipulate ng ayos, early stage pa lang, na po, nagkakaroon ka ng water coning na tinatawag natin. So that is a problem, no, during production operation po natin yan. No? So, itong production logging natin, again, na po ay more on monitoring natin, no, involves monitoring and analysis of that fluid flow within the wellbore. So, through this data, no, gathered during production logging, enables operators to make, again, informed decision about well performance po natin. So, kahit tayo ay, lalo na preparation for production phase natin, so production logging ang gagawin natin. Another one is yung corrosion evaluation natin. In a cased hole logging, na po, this is also for the purpose, no, po, of this corrosion evaluation. Ina-assess po natin dito yung condition ng ating mga cased holes, or ito yung mga casing natin, and para ma-identify natin yung any signs of corrosion. Take note, may H2S po tayo. H2S is napaka-corrosive po niyan, na kahit mababang walang well na walang H2S ka dyan. Meron at meron yan. Yun nga lang, kalimitan ay pag, halimbawa, if you have this sweet type of, for sa mga gas natin, so less, mababa or negligible. Pero meron at meron po tayo. And any signs of corrosion, pwede makapag-compromise sa ating mga mechanical devices na meron, even sa ating mga piping. Na po. So, which is crucial for maintaining this well integrity, kasi unang-una, leak ang iiwasan natin dyan, preventing these leaks or any failures of this casing natin. Na pa. So, ito po, ulitin ko, yung 5 application of this cased hole logging. So, overall, na po sa ating cased hole logging, ini-enhance natin yung safety, not only for the efficiency and profitability of oil and gas operations throughout the life of the well, but also the safety. Kaya nga tayo, di ba, may HSE. Lagi yung kaakibat natin, health, safety, and the environment. So, yun ang isang purpose, no, ng ating cased hole logging, kung bakit tayo nagra-run pa ng ating mga tool in this type of borehole conditions po natin. Na pa. So, as you can see here, para mas maintindihan po nating mainam pa, let's try po na ma-visualize pag sinabi nating ano ba ang cement evaluation as application of this cased hole logging. Na po, bakit tayo nagra-run? Or any idea po? Sige nga, who can help me to discuss this cement evaluation? Ano bang ginagawa during cement evaluation na po na ito? Ngayon, si Junix, go.
Good morning po, ma'am. Nakikinig po ako. Oo nga, napaka-defensive mo ga. Hindi ka naman sinasabi na hindi ka nakikinig. Yes po, ma'am. Sa You're so cement defensive. evaluation po. Okay. Just like what you've said earlier po, ma'am, parang para ma-assess yung quality ng cement bond po. And here po sa picture po, ma'am, yung sa cement bond log principle po. Okay. Pinapakita po na between po sa cement, tsaka, between po sa casing, Ito tsaka yung sa casing formation po natin. natin, meron pong cement po, ma'am. So, Ito. when it comes sa application po nung case hole logging sa cement evaluation, basically, ina-assess lang yung quality ng cement bond between sa casing tsaka surrounding rock formation po natin. So, kasi po pagka maganda yung cement bond or a good cement bond po, ma'am, we can ensure na napoprotect yung casing tsaka na-avoid or napaprevent natin yung fluids na mag-migrate vertically din po. Okay. So, dyan po sa isa pong picture, merong CBL measurement po. So, sa CBL tool po, nag-use lang din sila ng acoustic signal po, yung parang same po sa diniscuss natin sa acoustic logs na merong transmitter na nag-emit po ng sound pulse. Tapos sa receiver may R1, R2 lang din, kagaya sa acoustic logs natin na mina-measure lang din yung amplitude or yung travel time po ng sound. Pagka nagta-travel na yung sound sa casing or sa surrounding cement or formation natin. So, primarily lang din po, mina-measure lang din dito sa CBL measurements na yung amplitude ng first arriving signal na nagta-travel sa casing po. So, pagka in-analyze po natin, ma'am, yung pag-evaluate ng cement po based sa mga properties po ng CBL measurements, also yung sa CBL principle po. Pagka maganda yung cement, if the cement is parang well bonded siya, di ba nagda-dampen yung acoustic signals po sa traveling? Dahil ang mangyayari ay ako ang pag nag-travel po siya down the casing, kailangan kasi bago kayo mag-define cement sa acoustic signal. bago kayo mag-submit ng any documents, nagkakaroon tayo ng low amplitude po sa signal na pinakikilala muna ninyo sa amin ang so, mas inyong mga maganda yung beneficiary niya kung yung mga cement nga natin. itunay na Pero tao. kapag naman po yung casing, yung casing po natin, parang free to vibrate po. And yung signal na nagta-travel ay hindi nai-impede, it means na mataas yung amplitude. Siya. Okay. So, mataas po yung amplitude po ng signal. So, that means na poor yung cement po natin. Okay. So, may nanalo na. Thank you. Okay. So, based on the discussion of Junix, So, kung makikita natin dito, ito yung sinasabi niya na yung ating cement evaluation, in-evaluate nga natin yung annulus between our casing and sa cement. So, yung cement po natin, ito yung may green line, na po yung aking ginuhitan, ito yung formation, na ito ngayon purple, yan, itong puting yan, yan ang represent sa ating formation. While the red, yan po yung cement, na yun ang cement bond na yun yung ating ini-evaluate, cement bond between that casing and that formation natin. So, dito kalimitan, gumagamit tayo ng tulad na nabanggit ni Mr. Gitgitin, ng ating mga acoustic sensors, dinideploy natin yan. So, katulad nito, ito yung ating tool, sample ng ating CBL or the cement bond log. Ang tawag po natin dyan is cement bond log, the CBL. So, ito po yung makikita natin. Ito may arm din siya. So, ito po ay nagtatransmit. Ang common na acoustic signal niya is nasa 20 kilohertz. Nasa 20 kilohertz acoustic signal. Yan yung common po na dinideploy sa ating mga well during evaluation of this cement. So, katulad din ng nabanggit ni Mr. Gitgitin, yung signal niyan magta-travel through our borehole fluid, sa ating magpapass through mula dito sa ating boreholes. Of course, pag ganun ang direction niya. So, magta-travel siya sa ating borehole fluid, sa casing wall natin, which is this is the casing wall, yung may green na yan, na ginuhitan ko kanina, and sa cement up to deformation bago po siya bumalik ulit sa ating mga receiver. Ito yung ating mga receiver na yan, itong ginuguhitan ko. So, halos makikita natin yung configuration natin na po, since this is acoustic, nag-iba lang ang tawag po cement bond log,
pero same po iyan yung principle niya sa ating mga acoustic or sonic logging tools. We have these transmitters and receivers po. So, yung recorded amplitude, katulad din ng nabanggit ni Mr. Gitgitin kanina, at saka yung elapsed time, yung first na signal na marireceive po ng ating mga receiver, yun yung ating i-interpret for that cement quality. So, ito pong CBL, kasi may nakikita kayo, bakit may VDL? Ano naman kaya ang VDL? Why it is combined with this VDL? So, ang VDL po, ang tawag natin din is the variable density lag or waveform lag. Kinukombine po natin yung ating mga CBL with this VDL na po, katulad dito na meron tayong 3 feet receiver at 5 feet receiver na VDL. Sa ating CBL is 3 feet ang receiver niya. So ang CBL, siya po ang nagme-measure ng tinatawag nating energy loss of the acoustic wave. Diba? Sabi ko nga kanina, nagtatransmit po tayo. The common is 20 kHz acoustic signal. So ulitin ko, itong CBL, ang minimeasure po niya yung energy loss of that acoustic wave propagating sa ating mga casing na po with a well-bonded cement na po, while as you can see na po, katulad din ng nabanggit kanina ni Mr. Gitgitin, pag yan ay good ang cement, ano ang nangyayari sa amplitude natin? Na po, ano po, mas, ano po siya, ang amplitude natin? Anong binanggit ni Mr. Gitgitin kanina? Nag-decreasing ang amplitude natin with good cement while increasing siya pag siya ay poor cement ang kanyang madaanan or mapass through dyan. So, yung VDL natin, yan naman po yung magre-receive ng waveform kung saan ay binibigay niya mismo or nag-a-add ng information about the quality of the cement itself. No, yung quality ng cement mismo. So, katulad dito sa ating, titingnan ko dito kung may example. Itong example natin, ito ng lag. Na po. Actually, ito po ay example from Schlumberger. Ito na lang. Para mas malinaw. Ito po ay example ng lag from Schlumberger, which is ultrasonic imager sample lag na po. Kasi from the word na po imager, kaya yan ay colorful, no? Unlike sa ibang type of lags. So yung features po dito, actually gumamit ng tinatawag nating rotating ultrasonic na po transducer, na kung saan ang iniinit naman po na wave, no, na sonic waves here is an ultrasonic waves towards our casing wall. Ito, kung ito ang ating casing, nasusundan nyo po ito. Yan, kung ito ang ating casing, sa gitna niyan, of course, borehole natin, yung ating transducer. Kung ito ang top view, na po, this is the top view. But kung sa side, ito po yung ating transducer or nasa ating borehole. Of course, we have mud, no, sa ating drilling fluid. So, ito yung ating steel casing, ito yung ating cement na po. So, hanggang dito yan, kaya niyang ma-penetrate ng ating mga ultrasonic transducer bago siya mag-reflect back sa ating mga receiver. So, using this ultrasonic transducer na ito po yung process kung saan yung ating acoustic impedance na po kaya mag-penetrate beyond that materials ng ating casing. So, nagro-rotate po siya, no? Katulad nito, may kaya niyang mag-rotate po ng 300, yan, kaya niya po niyang mag-rotate, yan, 360 degrees. No, 0 to 360 degrees azimuth po. So, yan ang isa sa kumbaga advance ng ultrasonic transducer na ito, na po ng Schlumberger or itong USET na ito, no, kaya niyang ma-measure yung casing at the same time yung cement quality, no, within the 0 to 360 degree azimuth. So, kung makikita natin sa ating lag,
Ano po ba dito yung ating lag? Yung mga black, dark color. Try nating palakihin po. Yan, yung dark color, ito yung blue na to, nagre-represent daw yan ng ating cement channel. Ano po? So, yung mga dark, yan. Yan, mga dark color na yan, dark brown colors. Yan po nag-i-indicate. Nakikita niyong ginuguhitan ko pong purple, nag-i-indicate po yan ng ating cement, presence of cement behind the casing. While ito po yung mga blue, ito yung mga blue na yan, nakikita niyo yung mga blue na yan? Yan yung mga blue na yan sa ating image na po, sila po ay nagre-represent ng presence of liquid na meron sa ating borehole. Na po, ay, sa ating formation behind that cement po. So, based on this image, kaya po nating ma-analyze kung saan yung may good quality or poor cement quality na meron tayo sa ating wellbore. Pa, questions po. Ganun lang po yung, kumbaga yung ating principle sa ating CBL na ito during cement band evaluation. So, ang minimeasure natin dito is the amplitude. Questions? After this, ito na po tayo sa perforating. May tanong pa po kayo sa ating cement evaluation? Nan? Okay. Perforation. Katulad po ng nabanggit ko kanina, after completing the cement evaluation and any workovers or any repair jobs, inire-ready na po natin yung ating perforating gun. Ang perforating gun, yan po ay ito yung meron tayong of course wireline, cable yan. We have this tool, no? Ang tool natin na yan, mag-i-emit, ilo-lower natin yan sa target depth within our well. No, kung katulad dito, of course, mag-perforate ka kung saan identified mo ang iyong production zone. Lahat ng ito, cased siya. No? Above this production zone, cased ang iyong borehole. Pero sabi ko nga, doon lang kayo magpa-perforate kung saan ang ating depth of that production zone or possible pay zone. Hindi ka dapat mag-perforate above that production zone or below that production zone. Kasi wala namang magpo-flow doon na unang-una na fluid. Naiintindihan po. Ang purpose po kung bakit tayo nagpa-perforate while we conduct this perforation na po para magkaroon tayo ng artificial holes sa ating cased hole para sa ating fluid na merong magpo-flow na po, merong pathway na for this fluid to flow. So ngayon, na po, yung gun natin, i-activate yan to perforate the casing, creating holes na po, again and again to enable that production fluids to flow from our formation sa production zone natin towards that production well natin. So there are various sizes actually and techniques of perforating guns available, hindi lang po iisa. Marami tayong pwedeng pagpilian, nakadepende. You will select the most suitable option based on the completion program po natin. Kung ano man ang iyong completion program, kung naka-multi-stage ka ba dyan or naka-single stage completion ka pa dyan or kung ilan mang stages dyan, nakadepende doon ang iyong gagamitin na perforating gun or yung tool ninyo. Naiintindihan po. At doon lang kayo magpa-perforate sa target depth kung saan andoon ang inyong production zone. Kasi kung above that production zone, katulad ng pinapakita natin, forfeited po yung purpose or yung goal ninyo, yung purpose kung bakit kayo nagkikreate ng artificial hole dyan. Questions?
Questions? Clarifications po? Malinaw? Malinaw. So ngayon nagkakandak tayo na po ng tinatawag natin case hole logging para malaman natin na saan ang production zone. Alam natin kung saan specific depth tayo magpe-perforate. Apo. Now, ang isa dito po during perforation na po dapat yung flexibility, no, ay nasisigurado natin for an optimal access. Kasi magiging, may interval po yan. Na po, tayo rin ang pipili. Kayo ba ay nakapunta? Kayo rin atang kasama ko nung nagkaroon tayo ng, kasama ko ba kayo nung field trip last year? Doon sa, anong company? Sa test ko? Ay, hindi. Okay, doon kasi may mga pipes. Kung may i-share ko lang, nakita namin doon, different pipes, perforated casing. Actually kasi ang casing natin, magkakaiba lang term, pero that's still pipe pa din siya. Magkakaiba lang ng specification and purpose, of course. So yung casing na yon, mga perforated, iba-iba po yung size ng butas, iba-iba rin ang interval, iba-iba rin yung kanilang configuration. May pare-parehas na isang linya lang ang butas, meron namang parang pa-diamond style. So nakadepende po yan, sabi ko nga, sa suitable condition mo. Po, sa iyong well completion na ginawa. Okay? Ang purpose natin diyan dapat magkaroon ka ng maximize mo yung iyong flow of your fluid. Po. So, yan ang purpose kasi natin sa perforation natin. Okay? Okay. Questions po? Isang purpose natin yan. Kaya tayo gumagawa ng butas. Creating holes in a cased borehole for our fluids to flow from that formation into that casing towards our production wells. Now, another application for the purpose of reservoir monitoring. Bakit tayo na gumagawa, nagkakandak ng cased hole logging? So, dito, nabanggit ko nga kanina na po, kinakailangan pa rin natin ma-monitor yung ating condition ng ating reservoir. So, the reservoir monitoring actually includes or it involves the assessment and reporting of those petrophysical parameters after ng tinatawag nating reservoir's initial conditions have been altered due to the production activity. Meaning, sa reservoir monitoring, ito po ay ikaw ay nagpo-produce na. Nasa production phase ka na po. Kaya ang tawag nga natin yan is reservoir monitoring. Na po. So, dito po, gusto ang key aspect of this monitoring is for you to track the movement of that fluid interfaces. Yung ating mga oil-water contact. Yan. Yung mga interface niyan. Halimbawa, initially, during your initial production, ay mataas pa yan. Ang iyong water contact nandito na, but after nandito na lang. Nagbabago po yan. Yung mga interface nila. Yung mga contacts between these fluids. Nagmamatter po yung mga contacts na yun during production phase natin. Kasi hindi naman, lalo na pag ikaw ay, ang drive mechanism mo, pag ang drive mechanism mo during primary recovery is water drive, dapat ang water mo dyan ay hindi agad ma-deplete. Kasi pag ma-deplete yan, tapos na ang iyong primary stage of recovery. Followed ka na agad, kailangan mo baka later on, early stage pa lang ay nag-pressure maintenance ka na. So again, we need to track the movement of these fluid interfaces and saturation levels within that reservoir po natin. So sabi nga natin, ang ating reservoir conditions po ay dynamic. Diba?
anytime pwede mag-change. So, ang monitoring po natin dito, no po, nakafocus doon sa changes in this petrophysical parameters over time. Ito po ang tawag natin dyan sa monitoring na yan is yung time-lapse method. Take note of that, time-lapse method natin. So, itong sample ng ating log during reservoir monitoring natin, na po, yan. Ito ay RST or the Reservoir Saturation Tool. No, katulad niyan, ito yung green na yan, that is oil presence. No, ibahin ko ang aking pangguhit. Ito daw yung color green na yan, yan daw ay oil presence dyan. Na, this is, itong black na yan, that is the original oil in place. Magkaiba yon. Ang volume na itong black, initially, original, ganyan ang volume ng iyong oil. But, as itong tinatawag nating time-lapse, no, of course, over time, since uulitin ko po, dynamic yung reservoir condition natin, nagbabago at nagbabago yan. So, once may pagbabago dyan, yung interfaces or the contacts between these fluids, nagbabago din. So, now, ito po yung time-lapse method natin during reservoir management. It's widely used po since it allows for the identification of the trends and variations in your fluid behavior, katulad nga ng pinapakita kong ito, ginuhitan ko ng dilaw na yan, na po. So, once nakikita natin yung pagbabago dyan sa ating reservoir, no, nakakapag, tayo, yung tinatawag na, we can make this informed decision regarding this management, reservoir management, and yung production strategies natin. So, we can respond for whatever variations na nangyayari sa ating behavior, reservoir behavior. So, of course, through this reservoir monitoring, we can manage well ng ating resources and sa ating EOR. Yung enhanced recovery efforts natin, pwede nating mapababa. Hanggat maaari ay mapababa natin yung ating enhanced recovery efforts. Kasi dun pa lang during primary and secondary na maximize na natin yung ating production. The more na nag-exert po tayo ng efforts, when we say efforts, meaning nag-exert tayo ng maraming artificial energy, dyan nag-i-introduce tayo, it entails cost. Additional operating cost po yun. Naiintindihan po? Questions? Okay, kuklose na lang natin ito. So, we will continue po ng ating discussion. But again, sa reservoir monitoring, ang common or the widely used po is a pulse neutron tools natin. Naalala nyo pa yung neutron tools, yung principle ng ating neutron. Di ba, nag-i-emit siya ng high energy neutrons na ang kanyang mini-measure is the hydrogen, di ba, richness ng ating formation. So, dito naman, na po, same din ang principle niya ng ating tool, nag-i-emit siya ng high energy neutrons, no po, and then we can measure the formation characteristics. Even meron po tayong casing dyan. Kayang-kaya niyang ma-penetrate na po yung ating formation because of that high energy neutrons na inimit ng ating tool. So katulad nga po ng ating example, itong RST natin, na po the reservoir saturation tool ng Schlumberger, na po kung ating i-compare sa original interpretation ng ating open hole logs, na po initially, na po ito yung ating property, no, but during production time, nag-iiba na siya. Na po? So this comparison, as you can see, now helps evaluate both the amount of our produced oil and the remaining oil in place. Naiintindihan nyo po, halimbawa sa estimated natin na hydrocarbon in place, original po, ganito kadami, ilang barrels yan na po. So, of course, nagpo-produce ka na
makikita mo pa, no, based on the amount of produced hydrocarbon, you can estimate the remaining. No, yung natitira pa na pwede mo pang ma-produce over time. Naiintindihan po. So, kung sabi nga natin dito, this volume or this amount of produced oil at saka yung remaining na po sa ating oil in place within that reservoir, no, and facilitate a better understanding sa ating reservoir performance and fluid saturation. Questions? Questions pa? Last na lang natin, may oras pa pala, production. Last application nga, production, tama. May corrosion evaluation pa pala. Hirit pa nga ng hirit. Sa ating production logging, ito lang po yan. Ang conventional production logging tools, equip po yan ng mga sensors kung saan kaya nilang i-provide yung mga measurements katulad ng flow rates ng ating hydrocarbon and sa ating mga water phases, as well as yung ating tinatawag na downhole pressures and temperatures, especially those in vertical wells. Ano po bang itsura ng vertical wells? Ayan po, lahat ng diretso lang. That is vertical wells. Yung trajectory ng ating borehole. So, but then, for a more complex flow regimes, kasi pag vertical well, of course, hindi ganun ka masalimuot po yung tinatawag nating flow, flow ng ating mga fluids na po. But if we have this complex flow regimes, especially in deviated and horizontal wells, magkaiba po ang deviated and horizontal wells, nakadepende po yun sa tinatawag nating mga angle na po, yung kung saan tayo nagkaroon ng tinatawag na kick-off point na po. So, nagkakaroon tayo dito ng mas komplikado na po na flow regimes sa binanggit ko na dalawa. So, it is essential na po to utilize the PSP nating tinatawag. Ito yung common. Ito yung expertise ng Schlumberger. Ito yung production services platform natin or yung flagship services natin. Third, natin yan? Ang purpose kasi natin sa paggamit ng mga PSP at saka flagship services ay para magkaroon tayo ng interpretable data about these parameters. And sa paggamit ng ating advanced tools na ito, no, may kakayanan siyang na makapag-provide ng tinatawag nating cross-sections of fluids flowing within the casing. Ang pinaka-importante po kasi natin dito ay kaya pa rin, since gumagamit lang tayo ng sensors, yung mga sons natin, mga sensors, no? So, common kasi, once cased hole yan, na-impede na merong barrier na, di ba? Pero because of this advanced technology na ito, kaya pa rin ma-penetrate na po ng ating mga sensors. Kahit yan ay cased pa, kaya niya deadma yan na nasabi nga natin, kaya niya ma-penetrate up to that formation natin and still, maibigay niya yung parameter, yung measurement ng mga properties na kinakailangan natin. So, during production logging po, katulad yan, ang pinapakita natin dito, ito yung ating wellbore. Wait lang. Ito yung ating wellbore. Dilaw. Dumang makikita red. Ito yung ating wellbore na po. Sabi dito, high pressure water sand. So meaning sa depth na ito, nakikita nyo po yung maliit na triangle na to. Palatandaan po yan ng casing na nagkanda ka ng above this casing shoe, no, may casing ka po dyan. Sabi ko nga, pag may nakita kayo sa ating program, sa casing program ninyo, sa drilling program ninyo, na may ganyan na malinggit,
Wait lang. Reload ko Yan po ay palatandaan na tayo ay may casing. Nakikita niyo maliit na pulang yan? Yes or no? Yes or no? Ito. Nakikita niyo yan? Yan po ang tawag dyan ay casing shoe. And pag once may casing shoe ka, meaning cased hole ka po dyan sa depth na ito. Yan. Hanggang dyan lang. No, hanggang dyan lang, pwede sa area na to, katulad ditong pinakita dito, wala na ditong casing shoe. So of course, ito po ay hanggang dyan lang po yung ating casing. Ngayon, dito naman, merong perforation. Palatandaan din yan na sa area na to, ikaw ay cased hole ka. Pwede po yun na part lang ang casing mo, hindi dire-diretso. Na? Kung saan lang yung kinakailangan mong proteksyonan, yun ka lang po maglalagay ng casing. Dito naman, example po ito ng may bad cement job. Ibig sabihin, ito ay parehas. Ito ay sa depth na to, all throughout, meron siyang casing. Kaya lang, nagkaroon ng bad cement job dito. Based sa kanilang, anong tawag dito? Measurement to. So, nagkaroon ng leak na po. So, possible, no, free gas production through casing leaks and channel leak. Dahil bad or poor cement ang meron siya dyan, kayang mag-penetrate pa din ng ating, yan, dito sa ilalim niyan, nagpo-flow yung ating fluids. Ano pa ba? Mga example po ito. Ito naman, pinapakita dito, ito ay well and completion problems. Kung bakit ka nagkaroon ng leak. Na po, nagkaroon ng channel leak ang tawag dyan. Kumbaga sa ilalim niya, nagsisinip pag naghahanap yung ating fluid kung saan pwede siyang merong malusutan. So that is a poor cement job yan. Nagkaroon din ito ng casing leak, identify. So unang-una dyan, nagkakaroon ng free gas production through that casing leaks and channel. So ang tawag dyan natin is well and completion problems. Dito naman, this is a reservoir flow problems because of this irregular water encroachment. And ito yung tinatawag na early breakthrough in high permeable layers. Yan na yan. Yung water coning natin. An early stage yan. Yung blue na yan. Highly. So, nag-penetrate siya, lumusot siya, nakalusot siya. Meron man tayo ditong intermediate casing. Pero because of that, low type ay ano tayo dyan, nagkaroon pa rin tayo ng leak because of that permeability layers na yan. Another one, ay alas 12 na. Sige na nga, we will continue this na lang next meeting. Uulitin na lang natin. Sige, you may leave na po. Yeah, questions, Angge? Ma'am, may question lang po, na-curious lang po. Sige, go ahead. Okay. We all know po, ngayon pong sa mga ginagamit po nating logging tools, mga and equipment or mga software po na ginagamit natin prior sa ating in petroleum industry. Meron na po kayang tools or advanced tools po. Siyempre po ngayon po ay AI, ano na po tayo. Meron na po kayang na-integrate tool, integrated ang AI? For observation. Meron. Or prediction po ng... Ano nga ito? Prediction po ng... Kandaw. Ano nga ito? Parang kandaw. No. Meron siya for monitoring. Wait lang, I forgot the exact terms baba. Ano ko Okay po. Meron po, pero that is AI, integrated na siya. Is it more accurate po or precise than we're using what we're using in the present? Ang ano kasi dito, ang mahirap kasi, maano na siya, mas maituturing na siya na advanced. Pero of course, hindi pa rin natin, sabi nga natin, there's no such as 100% efficiency. Na po. Pero kung in terms of advancement, talaga siya, much na siya.
mas makakapagbigay na siya ng accurate na compare sa mga ibang ginagamit natin na po. And yung bilis ng acquisition of data, ibang-iba, na mas mapapadali ang ating acquisition of data natin. Wait lang, naka-SCAPA ba yun ang term? No, SCAPA. Basta integrated yun for ano natin yun. Wait lang. Ano ko yun sa aking isang report dati which is technology trend natin. Wait lang. Ano ko kung Ma'am, yun po yung ginagamit dito sa Philippines. wait lang po ako. Na-search ko sa aking report before. SCADA. Yung SCADA. SCADA, this is more on supervisory control and data acquisition, no? Ginagamit sa ating oil and gas industry that is for monitoring purposes. More on improve in terms of operational efficiency at yung safety. Remote bayad control po yun? kahit SCADA, as in SCADA. May bayad po, ma'am. Of course. Ano na yan? Kasi ang ano natin, application yan is upstream, midstream, and downstream for monitoring purposes. I-search nyo lang yung SCADA. Maano kayo yan. Mas maintindihan po ninyo. Kasi that is under reservoir management and production natin. Pero SCADA, yan ang isa sa maituturing natin ngayon na advanced, no, system for monitoring purposes po. Alright, thank you po, ma'am. Okay, SCADA. Meron pa po? Yes, Prince. Ma'am, i-clarify ko na lang po ulit. Yung quiz po bukas ay buong chapter 3 po. No. Chapter 3 about open hole lang, hindi kasama ang case 2. Thank you po. Multiple choice, 50 items. Madali lang. Okay. 50, ma'am? Yes, 50 items. Sige, see you tomorrow. Be ready. You may leave na Thank you po. Thank you And then, po. continue natin ang discussion natin bukas. Thank you po.